pumasok na si Pungpulong at saka si Vice President Duterte natin na 2028 future president na natin, guys. Expected na yan. Salamat VP Sara sa pag-take over sa live. I love you so much. Is VP Sara is here, guys. Oh, VP Sara is here. Nandito na si ay, kagwapa ba ni ay, guys, nandito na yung tatlong magkapatid ngayon galing kay tatay din mo. Hindi, pagpupunta sila doon. At least dito Dito. Ay, BP. Hi, BP Sara. Sana nagulat dito. Sana nagulat. Dito na lang tatanan. Oo. Sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. At decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation na flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang manonood tayo ng shout out sa Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Depi, balik ka! Daaloy, dahil na magpaabot manggod sila. Ikaw, naalay ko lang si BP, balik ko si BP. Kriminal lang mo. Yung dalawa pa na wala? Magkatawa? Kasi yung kapatid ko ba? Sabi ko wala. Naka-live naman to. Bebe, can you hold this one? The voice. Mamay na doon na. Abraham. Sige. Tara. Bakit? It's at attorney's one. Go and have your selfie there. Go and have your selfie. I'll take care of it. September. Wait lang.
sabi ko nga sa kanila, the most important is the 23 kasi the embassy is mobilizing for the 23 na nandun sa important sila lahat. Para hindi naman tayo power. Minsan lang sila mag-mobilize. Okay pa ba yung parking natin? Sila lahat. Ma'am, alis kayo dyan, ma'am. Wait. Mas marami sila sa vicinity namin. Okay, go. Nasaan yung mag-asawa? BP. Ayun yung mag-asawa. Congrats ako ni Alvin. Nag-message siya na ko basta 1M mo ka. Pag na-pass na yun, 1 million followers. First time. okay. Alvin and Teresa, congratulations for your milestone of 1 million followers. We are looking forward to the 2 million. Yes. Okay. Thank you, BP. So, VP, thank you very much for this opportunity para malaman kamusta na po si Tatay on your visit today. Yes, oo. Ni-remind kami no, ng detention unit na merong kailangan change na mga kondisyon sa visit. No? So, from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Yun lang po, ang magandang lang po. Kasi bawal po magbigay na mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns this stroller. Bakit? Kaya hindi maganda. Ikaw? Ito po. Ay, meron pa palang Mas makulit na ano. kapasilan. So, but even at the scale, wala akong malita. Medyo something to. Tagalin mo na lang yan. We're not allowed to give updates. Bawal talaga yun. Okay, but kayo, VP, will you be here during the Hawak ka muna. Okay. Inaayos pa namin yung schedule namin. So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. But likely, merong relative na darating. Sigurado yun kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed. Nagtatanong lang po yung mga taga-Japan, meron daw silang big gathering sa 2021 and they want to know if we can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So, buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague. And likely, marami din sa loob ng Well, on another note po, nagtuloy na yung pagdinig ng flood control program at sa Senado at nag-anunsyo na magpupuno daw ng independent fact-finding committee dito sa flood control. Your thoughts? Well, sabi mo nga lagi, ulit-ulit yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control.
hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat, naging mayor ako 2010, meron na issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruption. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yun kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga. Bakit? Sabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives SBP, School Giving Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAP. Pero, and alam yun ni President Marcos, ng BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero, he looked the other way. So, matututa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang kalabas na malaking investigation na flood control. So, sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo na lahat na may katagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Sanuela. So, VP, you were once a mayor, and alam namin nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga small gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno. May plans po kayo to meet with Mayor Denny Robredo and Francia? Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials na hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, Peña Francia Festival. Okay. May questions kayo? Okay, ma'am, do you have time for pictures? Please, go ahead. Dito po ang pila. Dito ang labas. Germany first. Christina yan. Picture. Camera mo. Ayaw mo na? Okay, next. Camera. Attorney, Operco. Oo nga, ayan na. Whole body, whole body. Ito po, unang nagantay sa inyo. They waited mga ilang oras po. Yeah. Ay, pahiran. Kamay ko siya dito sa Uy, pasok mo na sa akin. Ito,
Next. Full body. Basilan, wow. Akin yan. Kim. Ay, sorry. Siramin daw muna. Kanino yung pirma? Huwag mo yan labhan. Sira. Wala na. Natagidala lang kasi may tulong siya. Sayang, hindi ko nadala. Naka-video na siya. Bunggay mo nga picture ga. Picture ako kayo. Oo, picture kayo. Ikaw picture ako. Taga saan po? Basilan. Also from Basilan. Kana whole body.